ni Nikki Wang from Manila Standard. Hello po. Po. Mike. Oh, here at the back. Yes, congratulations sa project na to. Correct me if I'm wrong, parang itong anthology na to marks the first anniversary of Rapture. Tama ba? Now that you mention it, opo, I think Ano? around this time po kami nagkaroon ng reaction. SDBS. SDBS. Oo nga. Diba? Mabilis naman. How does it feel? Parang 1 year na. Bilis na. Oo nga, no, 1 year na. Ang bilis po na hindi man lang po namin na-realize na it's been a year since SDB came out, yung announcement po ng SDB. So, nakakatuwa, nakakataba na po siya na umabot kami ng 1 taon. Tsaka pangatlong project na natin together. Opo, ang saya po. But the real question is, na-rate na nga isa't isa ng 10, di ba? Sabi niyo parang kilala niyo isa't isa. So my question is, prior to working together sa Love Team, what was your impression of each other? At nabago ba yun nung naging magkakilala kayo ng mas malalim pa? Ako naman po yung first impression ko kay Robin is nung Mutya audition. Nakita ko siya, ang first impression ko, ay ang pogi nito, makukuha nito yung isang role. Yun lang po, yun lang. Tapos hanggang ngayon naman po, hindi naman po nagbabago yung impression ko sa kanya. Pogi naman po talaga siya, as in. How about you? Ako po ano, nung una ko makita si Angela, parang masungit. Parang ayaw ko pansinin, parang gano'n. Pero nung nakikilala ko na po siya, sobrang bait po na tao. Ito. That's nice to know. Yung tunay po doon, mahihiyain lang ako. Kaya nahihiya ako mag-approach ng mga tao. Oo. Kaya lagi po akong nami-misinterpret ng mga sungit. And then, kaya rin na misinterpret na masungit ka kasi nag-aaral ka nun. Oo nga, nag-perform ka, di ba? Ako nag-online Online class. so, Pero Robin, comment lang sabi ni Angela na yun ang impression niya sa'yo na pogi ka daw. Pero up until now, parang di mo na bago. hindi naman po pogi. Humble lang po Hindi siya. naman. Hindi po. But anyway, congratulations and good luck your anthology. Salamat po. Thank you po. salamat. Thank you! Okay, ngayon naman, balik tayo sa ating content creator, kay Ian Lee Estrella. Here in front. Hello. Hi, Nagkala ko si Eka. Hindi, ayan. Congratulations pala dito sa Baby Moon Originals nyo. Yung question ko lang is, meron kayong mga solo na mga titles dito. Do you think fans of your Love Team will be surprised by your solo performances dun sa mga solo roles nyo sa dalawang titles na? Honestly, sa part ko, feeling ko they'll be surprised sa part na it works. It works kasi never pa ako nakapag-love team with a veteran. So parang feeling ko, they'll think na, she can work with them. It works. So, What do you? Ako feeling ko po matutuwa sila ng sobra dito kasi makikita po nila yung kakaibang side namin ni Angela. Kasi nasanay sila na magkasama kami doon. Ito, makikita po nila yung iba't ibang genre na kaya namin paggampanan ni Angela. Follow-up question lang sa'yo, Robin. Kung sakali na, kasi dito kasama mo si Kuya Gerald. Yes. Kuya Gerald. Paano kung meron kang chance na pumili ng opposite sex na kasama sa isang title? Sino? Okay. Isa lang po yan. Julia Barreto. Okay. Sige. Thank you. And next question ko dito. Ano yung mga parts dun sa mga solo roles nyo yung pinaka-challenging sa inyo? for me po, na-challenge ako is yung kung paano ako magiging robot. Aside from the looks, kailangan yung boses ko pang robot. Kailangan yung action ko pang robot. Pero humanoid na robot, parang human na robot naman siya. So hindi naman siya ganun ka-difficult. Pero nahirapan ako isipin kung paano ko i-deliver yung boses ng robot. And also kung paano ako, yung pressure, yung kalaban ko dito na makaka-work ko po si Kuya Kaloy. Kasi syempre po, Kuya Kaloy na po yan.
totoo lang po, sobrang nahirapan ako sa same day error. Kasi hindi naman po ako sanay magpatawa. Tapos parang naninibago po ako kasi bigla may mga eksena na po kami ni Kuya Gerald. Dun sa Instant Daddy, akala ko po nung umarte po ako dun, akala ko may eksena kami together. Pero wala. So dito po sa Same Day Error, may eksena kami, kaya kakaiba po yung kaba ko. So habang kinakabahan ako, si Kuya Gerald po, kinakausap lang niya ako ng kinakausap. Kasi nawala na po yung kaba ko, tapos tinuturuan niya ako kung paano yung tamang pag-acting ng comedy. Kaya medyo excited po ako na mapanood po ito ng tao kasi hindi ko po in-expect na magagawa ko po yun dahil po kay Kuya Gerald at kay Direk Reyna. Ayan po. Thank you so much, Eric. Thank you. Congrats, Alden. Okay, thank you. Ngayon naman, from Abang de Liling, Ray Pumaloy. Hello po. Hello po. Hello, thank you, Piers. Ayun, ang galing-galing yung umarte, sa totoo lang. Based doon sa napanood ko na movie ninyo, ang galing-galing nyo talaga, impressive. Medyo na-intriga lang ako, hindi masyadong na-i-push yung kanina. No? Ipo-push ko lang yung sinabi ni Angela na special friends. Paki-explain naman special friends. Ano yun? Anong special friends? Sabi mo kanina, parang silang special friends. Special Nagtanong kasi si Aster kung hanggang yung tungkol sa inyong dalawa, tapos nakilala na, gano'n, nakilala niyo yung isa't isa, and then parang nabanggit mo yata na special friends. You are special friends or something. I honestly don't recall saying special friends. Siguro what I meant to say po is that we know each other so well and we show kung ano man yung behind the camera, ganun din po pinapakita namin sa mga nanonood at nakasubaybay po sa amin. We don't have to fake it because our connection is real po. Rob, Po. ano ba ang interpretasyon mo ng special friends? Special friends? Siguro po yung lagi kami nandyan para sa isa't isa. Saka kahit anong mangyari, team kami. Di ba? Kami dalawa talaga. Tulungan kami. Hanggang maabot po namin yung mga pangarap namin. Since nag-enjoy na kayo tapos kilala nyo na yung isa't isa, ano yung mga bagay na iniiwas-iwasan nyo para hindi kayo magkaroon ng tampuhan or para hindi maging asiwas sa trabaho? Isusunod ko na rin ha, paano nyo inalagaan yung love team nyo para patuloy kayong suportahan ng inyong mga tagahanga at maging role model ng mga kabataan. Siguro po yung consideration for one another. Yun po yung nangunguna sa aming dalawa and mutual respect. Kailangan po, kasi kapag may respeto ka sa sarili mo, may respeto ka rin po sa ibang tao. So, we just respect each other para maiwasan namin yung mga arguments. Pero hindi rin po kasi completely maiiwasan dahil po, magkaiba po kami ng personality. So, aminado po kami, sometimes we clash, pero nagkakabati rin po kami because we respect one another and we accept each other's differences naman po. Tapos, kung paano po namin inaalagaan po yung love team namin, I think reassurance. Lagi po kasi namin reassure yung isa't isa na kahit anong mangyari sa love team, kahit maging separate na po yung landas namin, we will always have each other's back. Rob? Sa amin po dalawa, ang pinaka-importante talaga ang respeto. Tsaka ang suporta namin sa isa't isa. Tsaka ang communication, sa totoo lang. Kasi lagi po kami nagtatalo minsan, di ba? Kaya lagi po namin pinag-uusapan na kung ano yung pangarap namin. Lagi po namin nire-remind yung bawat isa na kailangan maabot natin to. Ito ang pangarap natin. Kailangan pa natin galingan, hindi pa tayo magaling. Tayo pa tayo matututunan. Yan po. And paano sa palagi minalagaan yung love team nyo para sa mga fans? Sinahalagaan po, siguro yung wala po kami tinatago sa isa't isa. Lagi po namin sasabihin. Kung may ayaw ka sa akin, sabihin mo sa akin, pag-usapan natin. Kung may ayaw ko sa'yo, sasabihin ko sa'yo. Talagang ganun po kami ka-close na Angela. Talagang nasasabi po namin sa bawat isa yung mali mo. Kung ano yung ayaw ko. Ayaw ko ng ganito, ayaw ko ng ganito. Hindi maganda to, hindi maganda ginawa ko dito. Yung mga ganun po.
Thank you. Thank you po. Thank you so Maraming much salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong mga tanong. Ngayon naman, balik tayo sa ating content creator. On that side of the room, we have World of Drums. Hello po. Hi. So good afternoon. Afternoon. So my only question is, besides these 4 storylines or genres, ano ba yung mga genre or can be storyline na gusto nyo pang i-explore in the future? Horror. Same. Gusto ko po horror and siguro isa pang drama. Ayun. No, Anong, or heavy drama. Heavy drama. anong klaseng horror ang gusto nyo i-explore? Yung mga habulan ba? Mga ganyan mo? Gusto ko po kasi yung mga paranormal. Yung yun, nakakatakot na yun sobra. Parang yung Autopsy of Jingo, Ay, parang ganun. grabe naman yun. Yung mga ina-exercise yung mga sinasapian, ganyan. O kaya yung parang, ano na yun? Ano? Basta, ano po, parang, basta, marami po akong gustong gawin. Pero ang pinaka-favorite ko pong genre talaga kasi horror. Mahilig po ako manood ng horror. Ako ano, pangarap ko pong maging The Grudge ng Pilipinas. Totoo, ang baka po yung pag nilalakihan ko yung mata ko. Sample nga. Ay. Diba? Hindi, totoo, pangarap ko yung bata po kasi ako takot na takot ako sa kanya. Nung So bata- ngayon na parang nandito na po tayo sa industriya, sana magkaroon ng The Grudge ng Pilipinas. Gusto ko rin po maging multo. Kasi bata pa lang ako, tinutokso na ako nung Mukha ako akong pala sa multo. dako. Oo, hindi, ang sinabi ko rin sa kanya, umaham siya sa dako. Mukha kasi kami multo eh, hindi mo parehas kami oh. Pwede, di ba? Pwede. Okay, well. Ayun na, ready na si Angela. Oh, ayan, nakakatakot. Oh. Tama na, all. Ayan. Thank you so Salamat po. much. Salamat, Ayun, salamat. excited na magkaroon kayo ng horror package in the future. Thank you. Alright, well, di ba? May pa-acting pa dito si Angela. Thank you. Thank you so much. Okay, moving on to our third and final batch. For this afternoon, we have Robert Requintina, Jojo Panaligan, Mark Magadia, Dolly Ann Carvajal, and finally, Cine Geeks Podcast. Now, from Pop News, pakinggan natin, Robert Requintina. Hello, Hello po. Roger. Magandang hapon. Last year, na-mention nyo na pangarap nyo yung Film Fest, MMFF. Opo. And then lumabas na kayo sa awards night. Ano? May chance kaya this year na may entry kayo sa Mali? Yeah po. Manifesting po, manifesting. Pero like wala pa sila sabi sa inyo na mukhang may ipapasok tayo. Wala po. Excited na ako gumawa ulit ng pelikula. Iba talaga po yung feeling ko nakakagawa ng pelikula. Sobrang saya din. Pero ayan po yung pinakapangarap namin ni Angela. Magkaroon po ng MMFF. Sa chat po namin hanggang ngayon nakapin yun. Magkaka-MMFF tayo this year. Pero hindi nyo ba na-mention kay Boss Big na, Boss, baka pwede. Walang Hindi po kasi kami ganun eh. Hindi po, ano po eh, kung ano lang yung ibigay sa amin, sige lang po kami ng sige. We count our blessings. Tsaka lagi po namin sinasabi sa isa't isa na kahit gano'n pa tayo kapagod, kailangan tanggap lang tayo ng tanggap ng trabaho. For the meantime, manifesting lang. Yes. Thank you and congratulations. Salamat po. Thank you po. Great question. Maraming salamat po. Ngayon naman from Rider PH Studios, Jojo Panaligan. Hello po. Hi, kamusta? Hello po. Hello po. Okay, sa tingin niyo sa ikatatagal ng relationship ng dalawa, mas yung complementary ang ugali or magkasundo. Tapos, ang sundot na tanong ko doon, kasi sinabi niyo kanina, di ba, nung simula, nagkakaroon kayo ng differences. Mas okay ba yun? Or yung sa simula pa lang magkasundo na sa mga magtatagal na relationship? And ang follow-up ko doon, nagkaroon na ba kayo ng time na nagtrabaho kayo na meron kayong differences? At paano nyo na-overcome? Sa totoo lang po, feeling ko mas okay rin po talaga na we're open about each other's differences. Kung ano po yung hindi okay sa amin. Para in the long run, alam na po namin kung paano pakisamahan yung isa't isa. And yes po, ito po yung usapan namin. Kahit anong mangyari, magtatrabaho po kami. Kahit hindi po kami pati minsan, hindi po ma-notice. Wala madadamay. So, nangyari? Opo. Yes po, hindi po naman dinedeny kasi we're humans, of Normal course. Normal naman po yun eh. Mas okay nga po na mas nag-aaway kasi that means you care. Yes.
Yes. Kasi if wala kang pakialam, hindi ka maapektuhan. Pero we show that we care kasi affected kami. Tsaka kada away po namin, kailangan inaayos namin. Kailangan inaamin mo po yung mali ka. Tsaka yung away namin, dapat natututo kami. Yes. Hindi ulit-ulit na lang. Paano nyo na-overcome? Ang away, O especially pag sasalang na, tapos kailangan nyo pag mag-usap. talaga wala kami choice na hindi talaga kami nag-uusap, hindi talaga kami nipapansin, hindi pwede madamay. Hindi po pwedeng madamay yung work po namin. Kasi yun po yung goal namin eh. Makamit po yung pangarap namin. And we don't wanna be in the way. Sabihin mo yun. Meron nga po kami, yung last scene namin sa STP, yung kissing scene namin. Maghapon po kami hindi nag-uusap na, pero ganun po yung kinalabasan ng kissing scene namin. Wow. Yun po. Pag work po, work. Work. Walang feelings. Work. Opo. Wala kayong nilalapitan para tulungan kayong magkaayos. Wala, Parang wala. ganun. Walang ganun. Kayo Alam mismo. po namin sa sarili namin pag nagkakamali kami kung ano po yung dapat namin i-use. Ayaw po namin makadamay ng ibang tao. Because the tendency is, if you tell your side to one person, kung paano yung side? Oo. Magiging ano siya, parang Lalo lang kami magka-prejudice sila. magkakaaway. Opo. Mas okay na we keep it to ourselves. Tapos, pag-uusapan naman namin kapag ready na kami. Oo. Wala naglagan. Kami lang. Thanks, Thank you po. Thank you po. Alright, thank you. Thank you for that. Ngayon naman from Maganda Ba Movie, Mark Magadia. Hello po. Maganda po movie. Nandito ako. Ayan. Hello po. Hello po. Okay, sige. Yung question ko, kasi na-mention kanina na parang, so 1 year na kayo, di ba, yung Rapture. Question ko, kung magkakaroon ng comparison, halimbawa, ano kayo nung si Robin tsaka si Angela nung wala pang Rapture, at saka ano kayo ngayon as Robin and Angela pero na bahagi na ng Rapture? Tig-isa kayo. Si Angela Muji, before Rabjan, para siyang may sariling mundo kasi takot siya makisalamuha sa mga tao. Once na kapag high na siya sa lahat ng tao, magsosolo na siya. Wala na siyang ibang gagawin, kundi matulog, magbasa ng script, maghintay ng sequence niya. Tapos pagkatapos nun, magbabagay siya sa lahat, uuwi na siya. Si Angela noon, takot makipag-friends. Takot sa mga tao. Pero si Angela, after Rapture, eto na ako ngayon, I love speaking with people, I love getting to know them more, nakikipag-bonding na ako, and mas na-appreciate ko na yung mga tao around me. Parang siya yung nag-bring out ng pagka-extrovert ko. So si Robin yung parang pusher. Yes po. Okay. Ako naman po, si Robin before Rapjel. Siguro si Robin nung solo pa po. Makulit pa ako nun eh, bata pa po ako. Diba? Natututo pa. Kaya ngayon siguro may Rapjel na, siguro mas matured na po ako eh. Mas nakakaintindi na po ako ng mga bagay-bagay. Yeah. Okay, salamat. Salamat po. Vicky. Okay, thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin ito from Philippine star, none other than Dolly Ann Carvajal. Just waiting for our microphone. Ito po, second to the last. Ano po? Hello, and Hello po. guys, kay MC. And anong takeaway niyo sa bawat episode ng Anthology kung meron? Kahit brief lang. Thank you. Ang takeaway ko po sa rider kong Hoodlum is that hindi ko po kailangan i-OA yung acting kasi kapag nandyan na, lalabas na siya ng pusa. Yung sa Us Maybe naman po is that it's romance pero it's different from adaptations. So dito, mas naging natural kami. And then po, sa My CEO Thinks I'm a Robot is yung huwag masyadong mag-overthink para hindi ko dapat pinapangunahan ng kaba. Para mas relaxed ako, mas nafe-feel ko yung eksena. Yun po. Ako naman po, ang takeaway ko sa rider kong Hoodlum,
Siguro ito na po yung pinakapagod ako na shoot. Kasi 2 days siya, tapos halos puro tracking. Ano po ako, kolong-kolong. Tapos naka-single na motor, sinusundan po ako na sasakyan. Puro tracking po, yun po yung ginagawa ko. Tsaka puro fight scene. Mga mabibigat na fight scene kasi malapit po mag-action yan si Direk Philip eh. So parang, ito po yung pinakapagod ako. As maybe naman, dito po sobra kami nag-enjoy kasi parang lahat po ng tao, same po ng tao ng Werewolf Boy. So parang nag-reunion po kami lahat. Parang happy lang po kami sa set, lahat po kami nag-enjoy sa ginagawa namin. And madami po kami natututunan palalo kay Direk Chris dito. And dito niya po kami parang, sige, gawin mo kung anong gusto mo, bahala ka. Ginanon po kami ni Direk Chris dito, kaya parang mas napakita po namin kung sino kami dito. Sa Save the Error naman po, ito po yung pinaka tawa-tawa ako na sinunod ko. Sa totoo lang. Kasi si Kuya Gerald po, sobrang humble na tao. Diba? Sinasabi ko nga po sa kanya, Kuya Jen, sobrang dami mong mukha sa Netflix. Parang ikaw na yung pinakamaraming mukha na Pinoy sa Netflix. Kaya sobrang saya ko na nakasama kita dito na dati nag-extra ako dun sa Instant Daddy pero naaalala mo pa rin ako ngayon and kuya tinandaan ko yung mga tips mo sa akin and tatandaan ko pa rin yung mga ituturo mo sa akin ngayon. Sinakap ko po siya pagtapos ng taping, sabi ko, Kuya, maraming salamat sa pagtanggap mo sa project. Yun po.